niya si Ronald Llamas ng Akbayan, di ba? Mas wala namang qualification niya kundi naging political advisor siya ng the worst president ever in Philippine history, si Noynoy Aquino. O, di ba? Yan si Ronald Llamas ang nagyamas kay Riz Ontiveros. Ibig sabihin, hindi! Painiliwanag ko yung sinasabi ko, nilyamas niya. Di ba? May mga tao, yung May pangalan katapat nila, na. nalilend dun sa activity. O, di ba? Si Riz Ontiveros, since ang advisor niya si Ronald Llamas, nalyamas siya. Ronald Llamas. Oo. Eto itatie up ko dito para mapagtakpan itong rampant corruption dito. Pinupush nila yung impeachment. Okay. Yun. Eto di ba? Natalakay na natin mga magulang at mga kapatid. Opo. Yung desisyon na 97 pages na hindi pa rin yata nababasa ng ibang mga congressmen. Ang haba nun. Kasi di ba ang qualification sa congressman able to read and write? Yes. Eh bakit hindi yata marunong bumasa itong mga to? Kasi ang paulit-ulit na sinasabi nila ito etong sinasabi nitong House lagi through their spokesperson, si Attorney Princess Abante. At actually, ito hindi ko maintindihan Di ba, nakita mo yung spokesperson ng Supreme Court, yung abogada? Apo. Di ba napakaganda? Yes. Alam mo, pag ganun, masarap pakinggan yung pahayag O wala akong sinasabi Bakit ang mga spokesperson si Claire Castro bago si Princess Abante? Mag-classmate sila. Ganun ba? Classmate. Magkamukha naman sila pati. Wala akong sinasabi tungkol sa itsura nila. Sabi ko magkamukha. Hindi, sabi mag-classmate sila nagkakaintindihan. Sabi nga ni Era, birds of the same feather are the same birds. Together. Yes, may version ni Era. Birds of the same feather are the same birds. Ano ba naman yan? Alam niyo kung bakit? Sinabi na ng Korte Suprema, malinaw na malinaw na malinaw na malinaw. Opo. Hindi nawala ng transparency and accountability. Pwede niyong idemanda sa ombudsman, wala namang immunity ang vice-presidente, di katulad ng presidente, may sovereign immunity. Correct. Idemanda niyo ng administrative, idemanda niyo ng criminal case. O, di ba? Opo. Mag-hearing kayo ulit, di ba? O, bakit gusto nila impeachment? Ba't ayaw nila ombudsman? Kasi walang ingay, walang media, tahimik, hindi nila masisiraan si Vice President ng trial by publicity katulad ng ginawa nila kay Chief Justice Corona. That is the only reason kung bakit pinipilit nila matuloy itong impeachment to the extent na nagpapakaeng-eng na yung mga ibang senador, Huwag daw munang magbotohan, huwag daw munang magdesisyon kung ititigil o hindi ang impeachment trial. Huwag daw. I would like to direct your attention to the penultimate page nung 97-page decision. Yeah. Di ba si Riz Ontiveros, magaling daw siya sa Ingles? Di ba, tira siya ng tira? Forthwith forthwith. And ito ibig sabihin ng forthwith, di ba? Sabi niya, immediately, as soon as possible, etc., sabi ni Riza. Magaling din pala siyang tumingin sa dictionary, whether online o physical na dictionary. Ma'am Riza, tignan mo rin yung meaning ng dalawang words na nasa isang phrase doon sa desisyon ng Korte Suprema. Immediately executory. Tignan mo naman ang meaning noon. Huwag mo sabihin hindi mo alam ang meaning noon. Immediately executory. Parang forthwith mo. Ano nangyari doon sa forthwith niya? Di forthwith na remand. Gusto niya mag-convene di ba? Mag-backfire yun sa kanya. Sabi niya, mag-convene tayo. Sabi ni Cheese. Sige, convene tayo. Okay, anong gagawin natin? Convene na tayo. May nag-motion. Remand. Okay, carried 18-5. Di forthwith nga. Di ba? Di nagtagal, nag-bounce back banat ng tuloy. banat kasi si Manang Risa. Ba't pinabayaan po ng ibang kasama? Anong pinabayaan? Kasi bakit si Ma'am Risa lang nagsasalita? Hindi ba nagsalita rin si Coco? Kaya lang, hindi na pwede siya magsalita ngayon kasi hindi na siya senador. Lats pa sa Marikina. Paano siya magsasalita? Di ba? Ngayon, kung ano-anong sinasabi nila. Kay overreach, kay nagbigay ng rules, iniba yung batas.
Ha? Oh? Yung nagsasabi, mga dalubhasa pa naman kayo. Ha? Christian Monsod, si Frank Drilon. Sino bang mga tumutuligsa sa Supreme Court? Ito may mga characters na bumabanat sa amin na pinoprotektahan namin yung Supreme Court. Etong unang-unang diyan si Ronald Llamas ng Akbayan, di ba? Okay. Ang distinction lang niyang si Ronald Llamas, wala namang qualification niya kundi naging political advisor siya ng the worst president ever in Philippine history, si Noynoy Aquino. Di ba? Yan si Ronald Llamas ang nagyamas kay Riz Ontiveros. Ibig sabihin, hindi! Paililiwanag ko yung sinasabi ko, nilyamas niya. Di ba? Pagka ikaw ay yung pangalan mo minsan, nalelend mo sa isang activity. Halimbawa, si Noynoy. Noynoying, di ba? Ibig sabihin, walang ginagawa. Opo. Ganun lang. Laro-laro ng Mobile Legends, di ba? Or nagadon ka. Ibig sabihin, na-disbar ka. Kasi may mga tao, yung May pangalan katapat nila, na. nalelend dun sa activity. Di ba? Parang yung diesel. Opo. Yung diesel na fuel, Opo. pangalan yun ng tao Hindi si Vin Diesel Ano na? Hindi, basta German yun. Siya nag-invento ng diesel engine. Aha. Di ba? May gano'n, no? So, si Riz Ontiveros, since ang advisor niya si Ronald Llamas, nalyamas siya. Ronald Llamas. Yun ang, ano bang qualification? Political advisor siya. Puro political scandal si Noynoy. Hindi naman niya nagamot. Kaya nakulat miserably. Si Marojas, di ba? Yung sa 44, di ba? Yung Yolanda, hindi niya nalunasan yung mga political scandal noong panahon ni Noynoy. Bago qualified siya. Sino pa? Si Larry Gadon, twice disbarred. Yung mga tumitira sa Korte Suprema. Yan, Di ba? Si Laila de Lima. Talaga naman yan, si Laila de Lima hindi sumusunod sa Supreme Court yan. Di ba kaya nga, paulit-ulit natin sinasabi, hindi sumusunod sa batas yan. Yung contempt order ng, yung TRO ng Supreme Court, hindi niya sinunod. Alam na niyang may batas, hindi lamang sa Biblia, kundi sa mismong penal code natin sa pakikiapid. Nakiapid pa siya. Hindi sumusunod sa batas yan. Di ba? Nakikipagkantahan siya sa mga sinasabing drug lords doon sa Bilibid. Iyan ang mga tumitira. Tumira sa Supreme Court. Mali daw. Baka ko sabi, mali ako, sorry. Ngayon naman, tinatakot yung mga taga-Korte Suprema. Impeach daw, impeach. Dapat to, nako-contempt na rin sumusobra na itong mga to. Ito namang IBP, gumawa ng statement, malasado. And what do you expect from a politicized IBP? Si Franklin Drilon, overreach ng overreach. Si Franklin Drilon, dyan nasira ang IBP, umpisa sa kanya. Sapagkat nung lumaban, ito fact check nyo, wala tong libel, wala tong marites. Nasa records yan lahat. Nung yung asawa ni Frank Drilon na pumanaw na si Violeta ay gustong magpangulo ng IBP, National President, ginamit ni Frank Drilon lahat ng mga facilities ng kanyang ahensya nung siya ay cabinet member para maipanalo yung kanyang asawa. Totoo yan, di chismis yan. Desisyon niya ng Korte Suprema. Kaya sa sobrang kagarapalan ng ginawa ni Frank Drilon, pinawalang bisa ng Korte Suprema yung eleksyon ng kanyang asawa. Kasi hindi doon dapat gano'n ang IBP, hindi na mamulitika, hindi nangangampanya. Ngayon, politicized Bakit ba pinag-aagawan yan ng isang faction ng mga abogado yung IBP? Kasi may isang boto yan sa mga gustong maging huwes. It becomes a tool for influence peddling. May utang na loob sa'yo yung mga magiging justice, etc. Di ba? Di ba yung si Cayosa at saka yung mga kasama niya noon, inireklamo ko sa Korte Suprema, nandun pending pa rin. Pinaimbestigahan yung paggamit ng IBP building para sa isang press conference na political in nature, yung kay Bicoy. Di ba? Yun na. Bira. Yun ang reason kung bakit gusto nila impeachment, kasi alam nila nakatutok ang mga sasabihin nila roon, katulad ng mga kasinungalingang sinabi nila kay Rene Corona, ay tinataya nila na masisira si Sara Duterte. That is the only reason. May isa pang reason, siyempre. May isa pang reason. Ang laki ng ginastos nila para mapapirma yung mga tao Ang laki, no? Dalawang reason. Ang laki ng bigay. Pero the primary reason is, yun nga, gusto nila makaladkad sa putikan
si Sara Duterte. Gagamitin nilang bully pulpit yon, magbibigay ng mga ebidensya. Alam mo naman, may mga tao na pagka nakita nila, bagamat hindi totoo, akala nila totoo na. Ala. O case in point, yung kliyente ko si Jimmy Paule, fertilizer fund scam. Kung mura-murahin ni Gordon doon sa hearing ng Senado no sa fertilizer fund scam, siya daw ang mastermind, etc. Daang-daang milyon daw ang kinita ng kliyente ko. Dinimanda sa Sandigan Bayan, sa tunay na korte, anong nangyari? Absuelto. Walang kasalanan. katotohanan. Oo.